Panginoon, Ikaw ang aming kanlungan at aming matibay na sandigan. Lumalapit kami sa iyo ng may buong pagpapakumbaba at matatag na pananampalataya, dala ang aming mga kahinaan, ang aming mga sugat at ang mga bagay na hindi nakikita ng iba ngunit malinaw sa iyong paningin. Ikaw ang Diyos na nakakakita sa kaibuturan ng aming laman at kaluluwa. Walang karamdaman ang nakatago sa iyo, at walang pagod ang hindi mo kayang ibsan. Panginoon, pagalingin mo ang anumang karamdaman sa aming katawan at isipan. Kung may mga bahagi ng aming katawan na nanghihina, hipuin mo ito ng iyong makapangyarihang kamay. Kung may mga karamdaman na matagal nang nananatili, inuutusan namin sa pangalan ni Jesus na ang bawat sintomas ay maputol at tuluyang mawala. Pinapawalang bisa namin ang anumang espiritu ng sakit, karamdaman at panghihina na nagtatangkang manirahan sa aming katawan. Wala silang kapangyarihan sapagkat ang aming katawan ay templo ng iyong espiritu. Kung may pagod na bumabalot sa aming isipan, kung may pagkalito, pagkabalisa o mabigat na damdamin na hindi maipaliwanag, inilalapit namin ito sa iyo. Ibinababa namin sa iyong paanan ang bawat alalahanin at bawat takot. Puspusin mo ang aming pag-iisip ng iyong kapayapaan. Linisin mo ang aming isipan mula sa anumang kasinungalingan ng kaaway na nagsasabing hindi na kami gagaling, na wala ng pag-asa, na kami ay mananatiling bihag ng karamdaman. Tinatanggihan namin ang mga salitang iyon. Ang katotohanan ay ikaw ang aming manggagamot. Dalangin namin ang iyong mapagpalang kamay na humipo sa bawat miyembro ng aming pamilya na may sakit. Panginoon, kilala mo sila isa-isa. Alam mo ang kanilang pinagdaraanan, ang kanilang mga luha sa gabi, ang kanilang tahimik na pagdaing. Abutin mo sila ngayon ng iyong presensya. Dumaloy nawa ang iyong kagalingan mula sa ulo hanggang sa paa. Kung may anumang abnormalidad, ituwid mo ito. Kung may impeksyon o pamamaga, pawiin mo ito sa pamamagitan ng iyong kapangyarihan. Gaya ng sinasabi sa Awit 84, mapalad ang tao na ang kalakasan ay nasa iyo. Habang kami ay dumaraan sa lambak ng pagluha, ginagawa mo itong bukal ng pagpapala. Ang tuyong lugar ay nagiging sagana dahil sa iyong presensya. Panginoon, alisin mo ang anumang bakas ng pagod at panghihina sa aming tahanan. Kung ang aming bahay ay napuno ng mga buntong hininga at katahimikan na may bigat, palitan mo ito ng pag-asa at lakas. Hipuin mo ang aming mga magulang na napapagod sa pag-aalaga. Palakasin mo ang aming mga anak na pinanghihinaan ng loob. Ibalik mo ang sigla ng aming espiritu upang patuloy kaming makapaglingkod sa iyo ng may galak. Pinapawalang saysay namin ang anumang espiritual na pag-atake laban sa aming kalusugan. Kung may ipinadalang sakit ang kaaway upang pahinain ang aming pananampalataya, pinuputol namin ang atas na iyon. Sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus, winawasak namin ang bawat tanikala ng karamdaman. Tinatanggap namin ang kalayaan at kagalingan na nagmumula sa krus. Ang dugo ni Jesus ang aming panangga at ang kanyang sugat ang aming kagalingan. Espiritu Santo, punuin mo ang aming tahanan. Lumukob ka sa bawat silid. Hipuin mo ang bawat sulok na minsang naging saksi sa pag-iyak at pagdurusa. Gawin mo itong lugar ng pagpapanumbalik. Hayaang maramdaman namin ang iyong presensya na nagbibigay buhay. Kung may natitirang takot na baka bumalik ang sakit, palitan mo ito ng matatag na pagtitiwala. Turuan mo kaming manalig kahit hindi pa namin nakikita ang kabuuan ng aming hinihiling. Panginoon, pinapahayag namin na ang aming pamilya ay hindi itinalaga para sa pagkawasak kundi para sa buhay. Ang aming mga katawan ay nilikha mo ng may layunin
kaya't anumang sumisira sa layuning iyon ay inuutusan naming umalis. Ang anumang generational na sakit o kahinaan na paulit-ulit na lumilitaw sa aming lahi ay pinuputol namin. Hindi ito magpapatuloy sa susunod na henerasyon. Ang aming angkan ay tatayo sa ilalim ng iyong pagpapagaling. Kung may sugat na emosyonal na matagal ng kinikimkim, Panginoon, hipuin mo rin ito. Ang mga salitang nakasakit, ang mga karanasang nag-iwan ng marka sa aming puso, ang mga kabigo ang nagdulot ng kahihiyan, lahat ng ito ay inilalagay namin sa iyong kamay. Pagalingin mo ang aming puso. Turuan mo kaming magpatawad. Turuan mo kaming bitawan ang nakaraan upang makalaya ang aming kaluluwa. Pinipili naming magtiwala sa iyo ng higit sa ulat ng mundo. Maaaring may mga diagnosis at opinyon, ngunit ang huling salita ay sa iyo. Ikaw ang dakilang manggagamot. Ikaw ang may kapangyarihan na magsalita at ang mga buto ay mabuhay, ang mga ugat ay gumana ng tama at ang mga puso ay tumibok ng malakas. Wala kang imposible. Habang kami ay nananalangin, pinupuno namin ang aming bibig ng papuri. Hindi kami magpapatalo sa panghihina. Sa halip, itataas namin ang iyong pangalan sa gitna ng pagsubok. Sapagkat sa aming kahinaan, nahahayag ang iyong lakas. At sa aming pag-asa, lumalakas ang aming pananampalataya. Kung naniniwala kang tinatanggap mo ang kagalingan habang ikaw ay nananalangin, i-type sa mga komento. Ako ay pinagaling at pinalakas ng kapangyarihan ng Diyos. Hayaan itong maging iyong hayag na pagpapahayag ng pananampalataya at pagtanggap sa ganap na kagalingan na nagmumula sa Panginoon. Panginoon, inilalapit namin sa iyo ang aming mga buhay at ang aming buong sambahayan sapagkat ikaw ang aming tagapagtanggol at matibay na muog. Sa iyo kami kumakanlong, hindi dahil kami ay malakas, kundi dahil ikaw ang makapangyarihan. Inihahayag namin na wala kaming ibang sandigan kundi ikaw. Ikaw ang aming kaligtasan sa bawat anyo ng panganib, nakikita man o hindi, nauunawaan man namin o lihim na gumagalaw sa espiritual na dako. Iligtas mo kami sa lahat ng panganib sa loob at labas ng aming tahanan. Kung may banta na naglalakad sa dilim, kung may kapahamakan na hindi namin namamalayan, nauuna ka na upang kami ay ipagsanggalang. Ipinapahayag namin na walang sandatang hinubog laban sa amin ang magtatagumpay. Ang aming buhay ay nakatago sa iyo, at ang iyong presensya ang aming kalasag. Hindi kami lalakad sa takot sapagkat ikaw ang aming kasama sa bawat hakbang. Maging kuta ka namin laban sa anumang masamang balak o sakuna na nagtatangkang pumasok sa aming buhay. Kung may mga planong hindi mula sa iyo, kung may mga intensyon ng kaaway na magdala ng gulo, aksidente o pagkawasak, pinapawalang bisa namin ang mga ito sa pangalan ni Jesus. Pinipigil namin ang bawat espiritual na pag-atake, bawat sumpa, bawat masamang salita na binigkas laban sa aming pamilya. Wala itong kapangyarihan sapagkat ikaw ang aming tagapamagitan at tagapagtanggol. Panginoon, ingatan mo ang bawat miyembro ng aming pamilya sa kanilang pagpasok at paglabas. Habang sila ay naglalakbay, habang sila ay nagtatrabaho, nag-aaral, o ginagampanan ang kanilang mga tungkulin, balutin mo sila ng iyong proteksyon. Ipadama mo sa kanila na sila ay hindi nag-iisa. Kung sila man ay nasa malayo o malapit, ikaw ang kanilang bantay. Ilayo mo sila sa aksidente, karahasan, panlilinlang at anumang kapahamakan na maaaring magdulot ng sakit o pagkawala. Palibutan mo ng iyong mga anghel ang aming bahay. Hayaang ang aming tahanan ay maging banal na espasyo kung saan ang iyong presensya ang nangingibabaw. Sa bawat pintuan at bintana, magtalaga ka ng mga anghel na magbabantay araw at gabi. Walang kasamaan ang makakalapit, walang dilim ang mananatili sapagkat ang liwanag mo ang pumupuno
sa aming tahanan. Ang anumang espiritu na hindi mula sa iyo ay walang lugar at walang pahintulot na manatili. Panginoon, alisin mo ang takot sa aming mga puso. Kung may pangamba na dulot ng mga karanasan sa nakaraan, kung may takot na itinanim ng mga balita, ng mga pangyayari o ng mga salitang aming narinig, binubunot namin ito ngayon. Hindi mo kami binigyan ng espiritu ng takot kundi ng kapangyarihan, pag-ibig at maayos na pag-iisip. Pinipili naming magtiwala sa iyo higit sa aming nararamdaman. Sa gitna ng mundong puno ng panganib at kawalan ng katiyakan, ikaw ang aming katiyakan. Ang aming kaluluwa ay nananabik sa iyong mga looban sapagkat doon kami ligtas. Mas mabuti ang isang araw sa iyong presensya kaysa sa 1,000 araw sa ibang lugar. Sa iyo kami nakakahanap ng tunay na kapahingahan at katiwasayan. Ang aming lakas ay nagmumula sa iyo at ang aming tapang ay bunga ng iyong presensya. Pinapahayag namin ang espiritual na pakikidigma laban sa anumang demonyong nagtatangkang maghasik ng takot, kaguluhan o pagkakawatak-watak. Sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus, inuutusan namin ang bawat espiritu ng karahasan, aksidente at kamatayan na lumayo sa aming pamilya. Ang aming sambahayan ay sakop ng dugo ni Jesus. Ang aming isipan ay binabantayan ng katotohanan ng iyong salita. Espiritu Santo, punuin mo ang aming tahanan ng iyong presensya. Ikaw ang aming tagapagpaalala na ikaw ang may kontrol. Kapag may banta, ikaw ang nagbababala. Kapag may panganib, ikaw ang nagliligtas. Turuan mo kaming maging sensitibo sa iyong tinig upang kami ay makaiwas sa anumang hindi mula sa iyo. Gabayan mo ang aming mga desisyon upang kami ay laging nasa iyong kalooban. Panginoon, inilalagay namin sa iyong kamay ang aming mga anak. Protektahan mo sila mula sa masasamang impluensya, sa maling samahan at sa mga ideolohiyang sumisira sa kanilang pananampalataya. Ingatan mo ang kanilang isipan at puso. Hayaang ang iyong liwanag ang gumabay sa kanilang mga hakbang. Ilayo mo sila sa anumang anyo ng pang-aabuso, panlilinlang at tukso ng kaaway. Pinoprotektahan mo rin ang aming mga relasyon. Kung may puwersang nais maghasik ng hindi pagkakaunawaan at galit, pinipigilan namin ito. Ang aming pamilya ay tatayo sa pagkakaisa. Ang aming mga salita ay magiging mapagpala at hindi mapanira. Ang aming tahanan ay magiging lugar ng pag-ibig at hindi ng takot. Panginoon, pinapahayag namin na ikaw ang aming matibay na depensa. Kahit umalingaw-ngaw ang mga balita ng panganib sa paligid, mananatili kaming kalmado sapagkat ikaw ang aming Diyos. Hindi kami magpapadala sa pangamba. Sa halip, itataas namin ang aming mga mata sa iyo, ang may likha ng langit at lupa, ang aming tagapagtanggol na hindi natutulog ni umiidlip. Kung naniniwala kang ikaw ay nababalutan ng proteksyon ng Diyos habang ikaw ay nananalangin, i-type sa mga komento. Ako ay ligtas sa ilalim ng proteksyon ng Diyos. Hayaan itong maging iyong hayag na pagpapahayag ng pananampalataya at pagtitiwala sa kapangyarihan ng Diyos na nagbabantay sa iyo at sa iyong pamilya. Panginoon, sa gitna ng mga pangyayaring hindi namin kayang kontrolin, pinipili naming tumigil at magtiwala sa iyo. Ikaw ang Diyos ng kapayapaan, at ang kapayapaang nagmumula sa iyo ay hindi kayang ibigay ng mundo at hindi rin kayang agawin ng kaaway. Sa iyo kami humihinga ng malalim at nagpapahinga ang aming mga kaluluwa. Turuan mo kaming tumahimik at magtiwala sa iyong kapangyarihan. Kung ang aming isipan ay puno ng tanong, kung ang aming damdamin ay magulo, hinahayaan naming ang iyong tinig ang manaig kaysa sa aming sariling mga iniisip. Ibinababa namin ang aming pangangailangang maunawaan ang lahat. Hindi namin kailangang makita ang buong larawan, sapagkat sapat nang alam naming ikaw ang may hawak ng aming kinabukasan.
Sa katahimikan, doon mo kami kinakausap. Sa pananahimik, doon mo pinapalakas ang aming loob. Hayaan mong ang iyong kapayapaan ang maghari sa bawat silid ng aming tahanan. Kung may mga lugar na puno ng tensyon, galit o bigat ng damdamin, linisin mo ito ng iyong presensya. Hayaang ang aming tahanan ay mapuno ng kapahingahan, hindi ng alitan, ng pag-ibig, hindi ng sigawan, ng pag-unawa, hindi ng paghusga. Ang bawat dingding ay sumaksinawa sa iyong kabutihan, at ang bawat silid ay maging daluyan ng iyong katahimikan. Alisin mo ang pag-aalala sa aming isipan. Kung ang aming mga isip ay paulit-ulit na bumabalik sa mga bagay na maaring mangyari, sa mga pagkukulang, sa mga pangambang wala pang kasagutan, hinahawakan mo kami at sinasabi mong magtiwala. Pinipili naming ilagak sa iyo ang aming mga alalahanin, sapagkat ikaw ang nag-aanyaya sa amin na magpahinga. Ang aming kapayapaan ay hindi nakabatay sa kalagayan, kundi sa iyong katapatan. Palitan mo ang aming pag-aalala ng katiyakan na ikaw ang may kontrol. Kapag tila nawawala ang direksyon, ikaw ang aming gabay. Kapag tila mabigat ang desisyon, ikaw ang nagbibigay linaw. Kapag ang aming puso ay nanghihina, ikaw ang nagbibigay lakas. Hindi kami aasa sa aming sariling kakayahan, kundi sa iyong karunungan at kapangyarihan na hindi nagkukulang. Hilumin mo ang anumang hindi pagkakaunawaan sa aming pamilya. Kung may mga sugat na dulot ng mga salitang hindi napigilan, kung may tampo na matagal nang kinikimkim, hinahaplos mo ang aming mga puso. Turuan mo kaming makinig bago magsalita, umunawa bago humusga, at magmahal kahit mahirap. Bigyan mo kami ng pusong mapagpatawad, hindi lamang sa salita, kundi sa kaibuturan ng aming pagkatao. Tulad ng pagpapatawad mo sa amin, ganon din kami magpapatawad. Pinapawalang bisa namin ang anumang espiritu ng kaguluhan at pagkakawatak-watak na nagtatangkang manirahan sa aming tahanan. Sa pangalan ni Jesus, inuutusan namin ang bawat espiritu ng alitan, galit at pagkabahala na umalis. Ang aming sambahayan ay itinalaga para sa kapayapaan. Ang aming mga ugnayan ay babalutin ng pag-ibig. Ang aming mga salita ay magiging daluyan ng buhay at hindi ng sugat. Panginoon, ang iyong presensya ang dumaloy sa aming buhay, patuloy, sariwa at nagbibigay buhay. Kapag kami ay nauuhaw sa katahimikan, ikaw ang aming bukal. Kapag kami ay napapagod, ikaw ang aming pahingahan. Sa iyong presensya, ang aming mga alalahanin ay natutunaw. Sa iyong presensya, ang aming mga tanong ay napapawi. Hindi man agad magbago ang sitwasyon, nagbabago ang aming loob. At sa pagbabagong iyon, natatagpuan namin ang kapayapaan na lampas sa anumang paliwanag. Ito ang kapayapaang nagbabantay sa aming puso at isipan upang hindi kami matangay ng takot o pangamba. Espiritu Santo, puspusin mo kami. Kapag ang mundo ay humihila sa amin palayo sa katahimikan, ibalik mo kami sa iyong presensya. Turuan mo kaming mamuhay mula sa kapayapaan at hindi mula sa pagmamadali. Turuan mo kaming manalangin bago kumilos at magpahinga bago sumuko. Ang aming buhay ay hindi minamadali. Ito ay ginagabayan mo ng may pag-ibig. Panginoon, itinatatag namin ang aming pamilya sa kapayapaang nagmumula sa iyo. Ang aming mga anak ay lalaki sa isang tahanang may kapanatagan. Ang aming mga magulang ay mamumuhay na may katahimikan ng loob. Ang aming mga relasyon ay magiging patunay na ikaw ang Diyos ng kapayapaan. Kahit sa gitna ng pagsubok, mananatili kaming kalmado sapagkat ikaw ang aming kasama. Pinipili naming magpahinga sa iyo. Pinipili naming magtiwala kahit hindi malinaw ang lahat. Pinipili naming maniwala na ikaw ay gumagawa kahit sa mga sandaling tila tahimik ka. Ang iyong katahimikan ay hindi kawalan ng pagkilos, kundi tanda ng iyong perpektong paggawa sa likod ng tabing.
Kung ikaw ay nananabik sa kapayapaan ng Diyos habang ikaw ay nananalangin, i-type sa mga komento. Ang kapayapaan ng Diyos ang nagahari sa aking puso at isipan. Hayaan itong maging iyong hayag na pagpapahayag ng pananampalataya at pahinga sa kapayapaang tanging ang Diyos lamang ang makapagbibigay. Panginoon, lumalapit kami sa iyo ng may pagpapakumbaba. Kinikilala na ang aming sariling kaalaman ay may hangganan, ngunit ang iyong karunungan ay walang hanggan. Ikaw ang Diyos na nakakakita ng wakas mula sa simula. Ikaw ang nagbibigay liwanag sa landas na madalas ay tila malabo sa aming paningin. Kaya't inilalagak namin sa iyo ang aming mga isip, ang aming mga pasya at ang bawat hakbang na aming tatahakin. Bigyan mo kami ng tamang pagpapasya sa bawat hamon na dumarating sa aming buhay. Kapag kami ay nahaharap sa mga pagpiling may bigat, huwag mo kaming hayaang magpadala sa takot o bugso ng damdamin. Turuan mo kaming makinig sa iyong tinig kaysa sa ingay ng mundo. Ihiwalay mo ang tama sa mali, ang mabuti sa nakasasama at ang mula sa iyo sa hindi mo kalooban. Nais naming pumili hindi lamang ng madali, kundi ng tama ayon sa iyong paningin. Panginoon, gabayan mo ang mga magulang sa aming tahanan. Ibigay mo sa kanila ang karunungan na magmula sa iyo, ang karunungang may halong pag-ibig, disiplina at awa. Turuan mo silang magturo hindi lamang sa salita, kundi sa halimbawa. Kapag sila ay napapagod, palakasin mo sila. Kapag sila ay nalilito, bigyan mo sila ng malinaw na direksyon. Hayaang ang kanilang pamumuno sa pamilya ay sumasalamin sa iyong puso. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga anak. Ipagkaloob mo sa kanila ang matalas na isipan at pusong may takot sa iyo. Ilayo mo sila sa karunungang nagbubuhat sa kayabangan at sariling kakayahan lamang. Itanim mo sa kanilang puso ang pagnanais na hanapin ka sa bawat desisyon. Hayaang sila ay lumaking may discernment, marunong magtanong at handang sumunod sa iyong katotohanan kahit taliwas ito sa uso ng mundo. Panginoon, turuan mo kaming unawain ang iyong mga salita. Huwag mo kaming hayaang magbasa lamang ng iyong salita nang walang pagkaunawa. Buksan mo ang aming isipan upang maunawaan namin ang lalim ng iyong katotohanan. Kapag kami ay nagbabasa, magsalita ka sa amin. Kapag kami ay nagmumuni-muni, ihayag mo ang iyong kalooban. Ang iyong salita ang magiging ilawan sa aming mga paa at liwanag sa aming landas. Kung may kalituhan na dulot ng maling aral, maling payo o sariling interpretasyon, linisin mo ito. Ituwid mo ang anumang maling paniniwala na unti-unting nakapasok sa aming isipan. Itatag mo kami sa katotohanan. Bigyan mo kami ng pusong handang tumanggap ng pagsaway at isipang bukas sa iyong pagtutuwid. Mas nais naming itama mo kami kaysa hayaan mo kaming magpatuloy sa maling landas. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang sapat na kaalaman kung paano palalaguin ang mga biyayang ipinagkatiwala mo sa amin. Kung ito man ay oras, kakayahan, yaman o impluensya, turuan mo kaming maging mabuting katiwala. Huwag mo kaming hayaang mag-aksaya ng mga pagkakataong galing sa iyo. Ipakita mo sa amin kung paano gamitin ang aming mga kamay at isip para sa iyong kaluwalhatian at sa ikabubuti ng iba. Pinapawalang bisa namin ang anumang espiritu ng kamangmangan, kalituhan at maling direksyon. Sa pangalan ni Jesus, tinatanggihan namin ang mga atas ng kaaway na nais kaming iligaw sa pamamagitan ng maling desisyon. Ibinabagsak namin ang bawat balak na magdala ng pagkasira sa pamamagitan ng maling pagpili. Ang aming mga isip ay sakop ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Espiritu Santo, ikaw ang aming tagapayo. Paalalahanan mo kami kapag kami ay nagmamadali. Pigilan mo kami kapag kami ay malapit ng magkamali. Itulak mo kami kapag kami ay natatakot umusad.
Bigyan mo kami ng kapayapaan sa tamang desisyon at ng pagkabahala kapag kami ay nalilihis upang malaman naming kailangan naming bumalik sa iyo. Panginoon, ikaw ang nagbibigay ng biyaya at kaluwalhatian at walang mabuting bagay ang iyong ipinagkakait sa mga lumalakad ng matuwid. Nais naming lumakad ng may karunungan at kababaang loob. Hindi kami aasa sa aming sariling unawa, kundi kikilala sa iyo sa lahat ng aming mga lakad at naniniwala kaming ikaw ang magtutuwid ng aming mga landas. Kapag kami ay nahaharap sa mga bagong yugto ng buhay, sa pagbabago o sa mga hindi pamilyar na sitwasyon, huwag mo kaming hayaang mangapa sa dilim. Ikaw ang aming liwanag. Kapag ang mundo ay nag-aalok ng maraming tinig at payo, piliin naming pakinggan ang iyo. Ang iyong karunungan ay nagdudulot ng buhay, hindi ng pagsisisi. Panginoon, itanim mo sa aming puso ang pagnanais na hanapin ka bago gumawa ng anumang pasya. Nais naming maging pamilyang nagdarasal muna bago kumilos, nagmumuni-muni muna bago magsalita, at nagtatanong muna bago humusga. Sa ganitong paraan, ang aming buhay ay magiging patotoo ng iyong paggabay. Kung may mga desisyong nagawa kami noon na nagdulot ng sakit o pagkatalo, tinatanggap namin ang iyong pagtubos. Turuan mo kami mula sa mga ito. Huwag mo kaming hayaang manatili sa pagsisisi, kundi itaas mo kami sa pamamagitan ng iyong karunungan. Ang aming nakaraan ay hindi hadlang sa iyong plano. Ito ay kasangkapan mo upang kami ay lumago. Kung ikaw ay nananabik sa karunungan ng Diyos sa iyong mga desisyon, habang ikaw ay nananalangin, itype sa mga komento, ang aking mga pasya ay naaayon sa kalooban ng Diyos. Hayaan itong maging iyong hayag na pagpapahayag ng pananampalataya at pagtanggap sa banal na karunungang gumagabay sa bawat hakbang ng iyong buhay. Panginoon, ikaw ang pinagmumulan ng lahat ng mabubuting bagay. Ang aming buhay, ang aming lakas, at ang aming mga tinatanggap ay hindi bunga ng aming sariling kakayahan lamang, kundi bunga ng iyong kagandahang loob. Kaya't buong kababaang loob naming hinihiling na ipagpatuloy mo ang pagbuhos ng iyong pagpapala sa aming pamilya. Buksan mo ang mga bintana ng langit para sa masaganang biyaya. Hindi lamang biyayang material ang aming hinihiling, kundi biyayang may kasamang kapayapaan, kagalakan at katuwiran. Kung may mga lugar sa aming buhay na tila tuyot at walang bunga, hipuin mo iyon at pasaganahin. Kung may mga pangarap na tila natutulog, gisingin mo ang mga ito ayon sa iyong panahon. Ang iyong pagpapala ay hindi mababaw, ito ay malalim, tumatagal at nagdudulot ng pagbabago. Panginoon, huwag mo kaming hayaang mawalan ng pagkain sa aming hapag at sapat na panustos sa aming pangangailangan. Ikaw ang aming tagapagtustos at kailanman ay hindi ka nagkulang. Kahit sa mga panahong tila kapos, pinatunayan mo ang iyong katapatan, kaya't pinipili naming magtiwala hindi sa aming nakikita kundi sa iyong salita. Ituro mo sa amin ang pagiging kontento at mapagpasalamat, sapagkat sa pusong marunong magpasalamat, doon dumadaloy ang mas marami pang biyaya. Ipinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga hanap buhay at negosyo. Ipagkaloob mo ang tagumpay na may kalinisang puso at katuwiran. Ilayo mo kami sa pandaraya, kasakiman at maling pamamaraan. Turuan mo kaming magtrabaho ng may integridad at kasipagan. Hayaang ang aming ginagawa ay maging patotoo ng iyong kabutihan. Kung may mga hadlang na pumipigil sa pag-unlad, alisin mo ang mga ito. Kung may mga pintuang kailangang isara, isara mo. Kung may mga pintuang kailangang buksan, ikaw mismo ang magbukas. Panginoon, gawin mong daluyan ng pagpapala ang aming tahanan para sa ibang tao. Huwag mong hayaang ang aming mga tinatanggap ay manatili lamang sa amin. Turuan mo kaming magbahagi, magbigay at umunawa.
Hayaang ang aming bahay ay maging lugar ng pagtanggap, pag-asa at tulong. Kapag may dumarating na nangangailangan, bigyan mo kami ng pusong bukas palad. Kapag may humihingi ng panalangin, gawin mo kaming handang tumayo at manalangin kasama nila. Pinapawalang bisa namin ang anumang espiritu ng kakulangan at pagkakapos. Sa pangalan ni Jesus, tinatanggihan namin ang mga kaisipang nagsasabing hindi sapat, hindi kakayanin at laging mauubos. Ipinapahayag namin na ikaw ang Diyos ng kasaganaan. Ang aming pinanggagalingan ay hindi limitado sa ekonomiya ng mundo, kundi sa kaharian mo na walang hanggan. Ang aming pagtitiwala ay hindi sa yaman, kundi sa iyo na nagbibigay ng kakayahang magtamasa ng biyaya. Panginoon, turuan mo kaming maging mabuting katiwala ng iyong mga pagpapala. Huwag mo kaming hayaang maging pabaya o maluho. Bigyan mo kami ng karunungan kung paano pamahalaan ang aming mga tinatanggap. Ituro mo sa amin ang tamang paglalaan, ang tamang pagbibigay at ang tamang pag-iimpok. Sa ganitong paraan, ang iyong pagpapala ay magpapatuloy hindi lamang sa amin, kundi hanggang sa susunod na henerasyon. Tulad ng sinasabi sa awit 84, ikaw ang araw at kalasag, ikaw ang nagbibigay ng biyaya at karangalan. Walang mabuting bagay ang iyong ipinagkakait sa mga lumalakad ng matuwid. Kaya't ninanais naming lumakad ng may kababaang loob at pagsunod ang aming kasaganaan ay hindi hiwalay sa aming ugnayan sa iyo. Kapag ikaw ang una, ang lahat ng iba ay sumusunod sa tamang ayos. Panginoon, basagin mo ang anumang sumpa ng kahirapan na maaring nagmumula sa nakaraan. Kung may maling kaisipan tungkol sa pera at pagpapala na minana namin, palitan mo ito ng katotohanan ng iyong salita. Itanim mo sa amin ang pananaw ng kaharian na kami ay pinagpala upang maging pagpapala. Ang aming mga kamay ay hindi nakasarado kundi bukas. Ang aming mga puso ay hindi natatakot kundi nagtitiwala. Espiritu Santo, puspusin mo ang aming tahanan ng iyong presensya. Hayaang ang bawat tinatanggap namin ay may tatak ng iyong kapayapaan. Kapag kami ay nagbibigay, gawin mo itong may galak. Kapag kami ay tumatanggap, gawin mo itong may kababaang loob. Ang aming buhay ay maging balanse ng paggawa at pahinga, ng pagtanggap at pagbibigay, ng pagtitiwala at pagkilos. Panginoon, salamat sa iyong katapatan na kailanman ay hindi kami pinabayaan o kinalimutan. Kahit may mga sandaling kami ay nanghina ang pananampalataya, nanatili ka. Kahit kami ay nag-alinlangan, hindi ka nagbago. Ang aming buhay ay patunay na ikaw ay mabuti. At habang patuloy kaming lumalakad kasama ka, naniniwala kaming mas marami pang pagpapala ang iyong inihahanda, hindi upang kami ay magyabang, kundi upang ikaw ay maparangalan. Kung naniniwala kang tinatanggap mo ang pagpapala ng Diyos at handa kang maging daluyan nito, i-type sa mga komento. Ako ay pinagpala ng Diyos at ako ay pagpapala sa iba. Hayaan itong maging iyong hayag na pagpapahayag ng pananampalataya at bukas na puso sa masaganang biyayang nagmumula sa Panginoon. Panginoon, kinikilala namin na ang aming tagumpay ay hindi nagmumula sa aming sariling lakas, kundi sa iyong makapangyarihang kamay. Ikaw ang Diyos ng mga laban at ikaw rin ang Diyos ng pagtatagumpay. Sa bawat espiritual na pakikibaka na aming kinakaharap, nakikita man o hindi, ikaw ang nauuna. Ikaw ang nakikipaglaban para sa amin at ikaw ang nagdadala sa amin sa ganap na tagumpay. Ipagkaloob mo sa amin ang tagumpay laban sa anumang espiritual na pakikibaka. Kung may mga labang nagaganap sa aming isipan, sa aming damdamin o sa aming espiritu, inilalapit namin ang mga ito sa iyo. Hindi kami lalaban sa sarili naming kakayahan.
Isinusuko namin ang bawat digmaan sa iyo sapagkat ikaw ang may estratehiya, ikaw ang may kapangyarihan at ikaw ang may huling salita. Ang bawat labang naglalayong sirain ang aming pananampalataya ay itinuturing naming talunan sa pangalan ni Jesus. Kung may mga laban na paulit-ulit na bumabalik, kung may mga isyung tila hindi matapos-tapos, hinihiling namin ang iyong makapangyarihang kamay. Ikaw ang Diyos na nagdadala ng resolusyon. Ikaw ang Diyos na nagbubukas ng bagong yugto. Ipinapahayag namin na ang aming pamilya ay lalabas sa mga laban na ito na may tagumpay at may bagong lakas. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na mapagtagumpayan ang anumang tukso at kasalanan. Alam namin na ang kaaway ay tuso at mapanlinlang, ngunit higit na dakila ang iyong biyaya. Kapag kami ay nanghihina, ikaw ang aming lakas. Kapag kami ay natutukso, ikaw ang aming daan ng pagtakas. Hindi kami alipin ng kasalanan, kami ay pinalaya na. Pinipili naming mamuhay ayon sa aming bagong pagkakakilanlan sa iyo. Pinapawalang bisa namin ang anumang atas ng kaaway na naglalayong pabagsakin ang aming pamilya sa kapangyarihan ng pangalan ni Jesus. Winawasak namin ang bawat espiritu ng pagkatalo, panghihina at pagsuko. Tinatanggihan namin ang mga kasinungalingang nagsasabing hindi na kami makakabangon, na laging talo o laging huli. Ang katotohanan ay ito: kami ay tinawag upang magtagumpay sa iyo. Panginoon, itaas mo ang aming kalagayan ayon sa iyong kalooban, hindi para sa aming sariling karangalan, kundi upang ang iyong kaluwalhatian ang makita. Kung kami ay nasa mababang lugar, itaas mo kami. Kung kami ay nasa gitna ng laban, patatagin mo kami. Kung kami ay nasa dulo ng aming lakas, ipakita mo na doon nagsisimula ang iyong kapangyarihan. Ang aming mga tagumpay ay magiging patotoo na ikaw ang Diyos na buhay at kumikilos. Turuan mo kaming lumaban ng may tamang espiritu. Hindi kami lalaban sa galit, kundi sa pananampalataya. Hindi kami lalaban sa paghihiganti, kundi sa pag-ibig. Hindi kami lalaban sa takot, kundi sa tapang na nagmumula sa iyo. Ang aming mga sandata ay hindi makamundo, kundi makapangyarihan sa iyo upang gibain ang mga kuta ng kaaway. Ang aming panalangin ay sandata, ang aming papuri ay sandata, at ang iyong salita ang aming tabak. Espiritu Santo, puspusin mo kami ng lakas at tapang. Kapag kami ay nadadapa, itayo mo kami. Kapag kami ay nasusugatan sa laban, pagalingin mo kami. Kapag kami ay napapagod, pahingahin mo kami sa iyong presensya. Huwag mo kaming hayaang manatili sa lupa. Ituro mo sa amin kung paano muling tumayo at magpatuloy. Ang aming paglalakbay ay hindi nagtatapos sa pagkatalo, kundi sa tagumpay. Panginoon, tulad ng ipinahahayag ng iyong salita, kami ay higit pa sa mapagtagumpay sa pamamagitan mo. Hindi lamang kami nananalo, kami ay nananalo ng may layunin at bunga. Ang aming mga laban ay hindi nasasayang, sapagkat bawat isa ay humuhubog sa aming pananampalataya. Ang aming mga pagsubok ay nagiging hakbang tungo sa mas malalim na pagkakilala sa iyo. Kung may mga tagumpay na aming natamo sa nakaraan, ibinabalik namin sa iyo ang papuri. Kung may mga laban pang nasa harapan, hinaharap namin ang mga ito ng may tapang, sapagkat alam namin na ikaw ang Diyos na hindi nagbabago. Ang parehong Diyos na nagligtas, nagpagaling at nagtaguyod noon ay siya ring Diyos na kumikilos ngayon. Wala kaming dapat ikatakot, Panginoon. Itinatatag namin ang aming pamilya bilang hukbong espiritual na nakatayo sa iyong katotohanan. Ang aming tahanan ay hindi lugar ng pagkatalo, kundi ng tagumpay. Ang aming mga anak ay hindi lalaki sa takot, kundi sa tapang. Ang aming mga magulang ay hindi mamumuhay sa panghihina, kundi sa lakas.
Ang aming sambahayan ay magiging patotoo na ang Diyos ay nagdadala ng ganap na tagumpay sa mga nagtitiwala sa Kanya. Sa bawat hakbang na aming tatahakin, ang iyong gabay, kagalakan, kalakasan at sapat na biyaya ay aming tinatanggap at itinatanim sa aming mga puso. Ang lahat ng ito ay aming ipinagkakatiwala at pinagtitibay sa dakilang pangalan ni Jesus. Amen. Maraming salamat sa muli mong pagsama sa ating sandali ng panalangin. Habang sabay tayong lumalapit sa Diyos, naway tumimo sa iyong puso ang katotohanang ipinapahayag sa awit 46, ang Diyos, ang ating kanlungan at kalakasan, handang saklolo sa oras ng kaguluhan. Kung may bumabagabag sa iyong isipan o may pasasalamat kang nais ibahagi, inaanyayahan kitang isulat ito sa mga komento. Sama-sama tayong maninindigan sa panalangin, magdadamayan at magpapaalalahanan na ang Diyos ay kumikilos sa gitna ng ating kalagayan. Walang panalangin hindi niya naririnig. Maaari mong i-like, i-share ang panalangin ito at mag-subscribe upang mas marami pa ang maabot ng mensahe ng pag-asa at katotohanan ng salita ng Diyos. Sa simpleng paraan na ito, nagiging daluyan ka rin ng lakas at inspirasyon sa iba. Dalangin ko ang patuloy na pag-iingat at pagpapala ng Diyos sa iyo at sa iyong pamilya. Naway maranasan mo ang kapayapaan na hindi natitinag at ang lakas na nagmumula sa Kanya lamang. Ingatan ka nawa ng Panginoon, patatagin ang iyong puso at puspusin ang iyong tahanan ng Kanyang presensya. Hanggang sa muli nating sandali ng panalangin, pagpalain ka ng Diyos.